Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, sinasabi kasi dito na kahit ano man yung gagawin mo, mag-pray ka. Kumbaga, lagi mo i-include ang Panginoon sa gagawin mo, sa buhay mo, di ba? Whether you are asking, kung may mga okasyon man, kung nagre-request ka man, nagsisorry ka man, or nagte-thank you ka man. So, our first teaching is, prayer shakes the heavenly realms. So, yung prayer daw, kumbaga, parang siya yung way natin, parang hotline natin siya kasi nga sinashake niya yung heavenly realms. Kumbaga, pag nagpe-pray tayo, nagkakaroon tayo ng communication sa nasa itaas. Second naman is prayer makes the angels busy. So, tayong mga tao is tinutulungan tayo. May mga tumutulong sa atin dahil hindi lang naman na basta pag nag-pray ka is maririnig agad yun ng Ama, kundi meron mga angels na kung saan tinutulungan tayo para makaabot sa Ama yung prayers natin, and tinutulungan nila tayo in our everyday life. And third is, prayer brings our battles into God's court. So, sinasabi dito na, kumbaga, pag ikaw kasi nagpe-pray ka, merong tinatawag na God's court, or ang judge doon is si God. And then kapag nagpe-pray ka, doon mo sinasabi yung mga hinanaing mo. And those angels, sila yung nagsisilbi nating mga lawyers sa God's court. Sila yung tumutulong sa atin para mas maintindihan or mas ma-elaborate natin ng maayos kung ano ba yung pinag-aas natin sa prayer, or ano ba yung mga sinasabi natin sa prayer. So, moving on naman tayo sa application. Approach the throne of God where final decisions are made. So, sa trono ng Panginoon nangyayari ang final decision. Kumbaga, ang pinaka-judge ng buhay natin is ang God. He created the law. So, siya yung nakakaalam kung ano dapat yung maging consequences ng bagay na ginawa mo. And we need to approach the throne of God, because siya yung pinakamataas sa lahat. And tayo dapat is nagbibigay tayo ng galang sa Panginoon. Second, appeal on behalf of the Lord's people. So, appeal. Kasi pag sinabi nating appeal, parang nagkakaroon ng reconsideration, nagkakaroon ng second chance, ng apila in behalf of the Lord's people. So, ibig sabihin, ikaw pag nagpe-pray ka, para kang nagke-create ng appeal. Ibig sabihin, hindi ka lang nagpe-pray para sa sarili mo, para sa ikauunlad mo, kundi para sa ikauunlad din ng mga tao na nasa paligid mo. And last but not the least, ask without ceasing, use all kinds of prayers. So, ibig sabihin kasi pag nag-ask tayo, dapat we are humble enough to submit to God. And using all kinds of prayers, ibig sabihin kapag nagpe-pray tayo, hindi lang tayo nagre-request or nag-ask na sana mag-provide ang Panginoon ng ganito, ganyan sa atin, kundi, di ba tinuro sa Bible na when you are praying, you need to say thank you, say sorry, and then you need to praise Him, you need to glorify Him for all the things that He is doing in your life. So, using all kinds of prayers. So, hindi lang siya, ang prayer kasi, hindi lang siya basta-basta nanghihingi ka, kundi ang prayer is, ipinapakita mo na, Lord, you are the Lord, you are called for a reason, you are my master, na parang sinasabit mo yung sarili mo sa Panginoon. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 Daily Devotion.